Maawa po kayo babae ako, babae rin kayo. Huwag niyo po itong gawin sa akin. Please maawa po kayo. Hindi tayo pwedeng gumawa ng ganito. Pareho tayong babae, huwag niyo po akong gamitin. Ngunit kahit paulit-ulit akong nakikiusap, hindi sila tumigil. Sarap na sarap ang dalawang tomboy na kabayan sa mga ginagawa nila sa akin. Ang mga taong akala kong kaibigan at mapagkakatiwalaan ko. Sila pala ang magiging dahilan kung bakit matatakot akong magtiwala muli sa ibang tao. Akala ko ligtas ako sa mga kaibigan ko. Pumunta ako sa Kuwait para magtrabaho at makatulong sa pamilya ko. Sa loob ng 2 buwan, halos hindi ako nakalabas ng bahay. Hanggang sa magkaroon ako ng mga kaibigang Pilipina at nagsimula akong sumama sa kanila tuwing Friday. Akala ko ligtas ako dahil puro kababaihan ang kasama ko. Pero isang gabi, matapos nila akong painumin, nagising ako sa isang kwarto na may 2 taong pinagkatiwalaan ko. At doon nagbago ang buhay ko. Iyan pag-alis at Pilipinas. Ako si Maria. 28 taong gulang. Taga Davao de Oro ako. Dalaga pa ako at wala pang anak. Bago ako nag-abroad, nagtatrabaho ako sa isang mall sa Pilipinas. Pero kahit nagtatrabaho ako ng maayos, maliit lang ang kinikita ko. Mahirap mag-ipon. Mahirap abutin ang mga pangarap. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataong makapagtrabaho sa Kuwait bilang kasambahay, hindi na ako nagdalawang isip. Disyembre 11, 2022. Iyon ang araw na umalis ako ng Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Ang alam ko lang, kailangan kong subukan. Unang 2 buwan, pagdating ko sa Kuwait, para akong napunta sa ibang mundo. Wala akong kakilala. Wala akong kaibigan. Hindi ko alam kung saan pupunta. At higit sa lahat, hindi ako basta-basta makalabas ng bahay. Halos 2 buwan akong nasa loob lang. Trabaho, kain, tulog. Ganoon ang paulit-ulit na araw ko. Minsan, nakatingin lang ako sa bintana. Iniisip ko ang pamilya ko. Kumusta na kaya sila? Kaya ko kaya ito? Gaano pa katagal bago ako masanay? Pero tiniis ko. Dahil alam kong may dahilan kung bakit ako nandito. Pagkalipas ng ilang buwan, mas naging maayos ang sitwasyon ko. Kapag may kailangang bilhin sa tindahan, minsan ay pinapayagan na ako ni Madam na lumabas. Doon ko unang nakilala ang ilang Pilipina. Sa mall, sa mga tindahan, sa mga lugar na madalas puntahan ng mga bili. At sa bawat pagkikita, nagkakaroon ako ng bagong kakilala. Hanggang isang araw, may isang Pilipina na lumapit sa akin. Kasambahay din siya. Maria, gusto mo sumama sa amin tuwing Friday? Day off ko kasi. Puro babae lang naman kami. Safety ka sa amin. Napaisip ako. Matagal na akong nakakulong sa bahay. Gusto ko rin namang magkaroon ng kaibigan. Kaya pumayag ako. Iyan bagong kaibigan. Nagsimula akong sumama sa kanila tuwing Friday. Kumakain kami. Nagkukwentuhan. Minsan pumupunta kami sa bahay ng ibang Pilipina. Nagbo-bonding. Para bang nakalimutan ko sandali ang lungkot ng pagiging malayo sa pamilya. Doon ko rin nakilala ang iba't ibang klase ng tao. May mga babae. May mga tomboy. May mga taong naging close ko rin. Hindi ko sila agad hinusgahan. Para sa akin, kaibigan sila. Kapwa Pilipino. At dahil pare-pareho kaming malayo sa pamilya, mas madali kaming nagkakaintindihan. Pero isang taong naging malapit lay akin. May isang tomboy na palaging nasa grupo. Sa umpisa, normal lang ang pakikitungo niya sa akin. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang iba na ang kanyang pagtrato. Madalas niya akong hinahanap. Madalas niya akong katabi. Madalas niya akong tanungin kung may boyfriend ba ako. Hanggang isang araw, diretsahan niya akong sinabi na gusto niya ako. Nagulat ako. Pasensya na ni. Straight ako. Gusto ko lalaki. Hindi naman ako nakipag-away. Maayos ko siyang tinanggihan. Akala ko, matatanggap niya yon. At mananatili kaming magkakaibigan. Hindi ko alam na mali pala ang akala ko. Birthday party.
Isang Friday, may birthday party sa bahay ng isang kaibigan. Maaga pa lang, nandoon na kami. May pagkain, may music, may tawanan, at may inuman. Noong una, kaunti lang ang iniinom ko. Paulit-ulit kong sinasabi, ayoko malasing. Uwi pa ako. Baka mapagalitan ako ng amo ko. Tawanan lang sila. Okay lang. Kasama mo kami. Safety ka dito. Hatid ka namin. Dahil pinagkakatiwalaan ko sila. Unti-unti akong uminom. Hanggang hindi ko na namalayan. Nahihilo na ako. Iyan ay huling bagay na naalala rin. Maya-maya. Hindi ko na maayos na maalala ang mga nangyayari. Parang malabo na ang paligid. May nagsabi sa akin, humiga ka muna. Dinala ako sa isang kwarto. Akala ko, tutulungan lang nila akong makapagpahinga. Hindi ko alam na ang taong kasama ko sa kwarto ay yung tomboy na dati nang umamin na may gusto sa akin. Yan igabi na hindi makakalimutan. Hindi ko na ilalahad ng detalyado ang nangyari. Ang mahalaga, hindi ako pumayag. Hindi ko iyon ginusto. At dahil sa kalagayan ko ng gabing iyon, hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko. May ginawa sa akin ang taong pinagkatiwalaan ko. Ginamit ako, ginahasa ng tomboy. At hindi nagtagal, may isa pang taong pumasok sa kwarto. Sa halip na tulungan ako, mas lalo akong nasaktan. Tinangal lahat ng damit ko. Dalawa sila. Ako lang mag-isa. At sa oras na yon, pakiramdam ko wala akong laban. Sadyang tinodo talaga nila at pinagsawaan ako. Parang uhaw sa laman ang dalawang tomboy na kabayan. Grabe uhaw na uhaw sila. Pagkatapos, makalipas ang ilang oras, tahimik ang kwarto. Iniwan nila ako. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo roon. Ang alam ko lang, umiiyak ako. Hindi dahil sa alak. Hindi dahil sa party. Kundi dahil sa nangyari. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Bakit? Bakit nila ginawa sa akin yon? Kaibigan ko sila eh. Nilray pumasok kwarto. Maya-maya, pumasok ang kaibigan kong tunay kong pinagkakatiwalaan. Akala niya, natutulog lang ako dahil nalasing. Pero nang makita niya akong umiiyak, agad siyang nagtanong, Maria, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakahubad? Saan mga damit mo at panty? Hindi ako agad makapagsalita. Hanggang sa sinabi ko sa kanya ang nangyari. Nagalit siya. Maria, bakit hindi mo sinabi agad? Umiyak lang ako. Natakot ako. Akala ko ligtas ako. Kaibigan ko sila. Iyan ang pinakamasakit. Pag-uwi ko, naligo ako ng matagal. Pero kahit ilang beses akong maligo, hindi mawala ang bigat na nararamdaman ko. Pakiramdam ko, nawala ang tiwala ko sa mga tao. Masakit isipin na ang mga taong akala kong magiging sandalan ko sa ibang bansa. Sila pala ang magiging dahilan kung bakit matatakot akong makipagkaibigan muli. Kinabukasan, sinabi ko sa sarili ko, hindi na ako sasama sa kanila. Hindi na ako sumama sa mga party. Hindi na ako basta umiinom kasama ng ibang tao. Kapag lumalabas ako, mas gusto kong kumain lang kasama ang isang taong lubos kong pinagkakatiwalaan. At pagkatapos, uwi na ako. Pero hindi natapos doon ang problema. Dahil habang sinusubukan kong kalimutan ang nangyari, may isang bagay akong hindi alam. May ibang taong nakakaalam ng nangyari noong gabing iyon. At makalipas ang ilang linggo, may natanggap akong mensahe mula sa isang numero na hindi ko kilala. Iisa lang ang nakasulat. Maria, alam ko ang nangyari noong birthday party. Nanlamig ang buong katawan ko. Sino siya? At bakit niya alam ang sikreto ko? Habang nag-uusap kami, paulit-ulit akong nakikiusap. Maawa ka naman. Pakiusap, burahin mo na ang video. Ayoko nang may kopya niyan. Please. Tumingin siya sa akin at sumagot. Sige, buburahin ko. Pero hayaan mo muna akong gawin ang gusto ko bilang kapalit. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko.
Habang patuloy siyang nagsasalita, bigla niyang pinasok ang kamay niya sa pantalon ko at hinawakan ang personal kong hangganan at sinubukan himasin. Nanigas ang katawan ko sa takot. Huwag please. Masakit. Ayoko, aray ko. Pinasok niya ang daliri. Sinubukan kong umiwas at pumiglas, pero mas malakas siya sa akin. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko wala akong magawa kundi matakot at umiyak. At doon ko napagtanto na ang video ay ginagamit niya para kontrolin at takutin ako. Ito ay karugtong sa kwento natin bilang part 2. Noong nakaraan na araw, may nakakaalam ng sekreto ko Akala ko tapos na ang lahat ng burahin nila ang video. Akala ko makakalimutan ko na ang gabing iyon. Pero isang araw, may isang taong nag-message sa akin at sinabi niya, "Maria, alam mo bang may video tungkol sa nangyari sa'yo?" Nang makita ko ang video, parang bumalik lahat ng takot ko. At para mapabura iyon, kailangan kong harapin muli ang taong may hawak nito. Pagkatapos ng nangyari sa birthday party, nagbago ang buhay ko. Hindi na ako katulad ng dati. Dati, excited ako kapag Friday. Day off. Makakakita ng mga kaibigan. Makakakain sa labas. Makakapagkwentuhan. Pero pagkatapos ng gabing iyon, kapag naririnig ko ang salitang party o inuman, kinakabahan na ako. Ayoko nang pumunta sa mga lugar na maraming tao. Ayoko nang basta-basta uminom. At higit sa lahat, ayoko nang magtiwala agad sa mga taong bagong kakilala ko. Sinabi ko sa sarili ko, "Maria, magtrabaho ka na lang. Huwag ka nang makialam sa kanila." Akala ko iyon na ang magiging katapusan ng lahat. Pero nagkamali ako. Isang mensahe. Isang araw. Habang nagtatrabaho ako sa bahay ng amo ko, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. May message. Hindi ko kilala ang number. Binuksan ko. At isang simpleng salita ang unang nakita ko. Maria. Nagtaka ako. Sino ito? Binasa ko ang kasunod na message. May gusto akong sabihin sa'yo tungkol doon sa nangyari noong birthday. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko agad sinagot. Akala ko baka prank lang. Pero may kasunod pa siyang message. May video. Nanlamig ang buong katawan ko. Video. Anong video? Hindi ko alam kung paano siya nakakuha noon. Pero sa sumunod niyang ipinadala, nalaman kong may isang taong nag-record ng bahagi ng nangyari noong gabing iyon. Hindi ko na gustong tingnan ng matagal. Ang mahalaga, may ebidensya pala ng gabing gusto kong kalimutan. Takot din naman. Hindi ako makagalaw ng maayos. Ang una kong naisip, paano kung kumalat ito? Paano kung makita ng ibang Pilipino? Paano kung makarating sa Pilipinas? Paano kung makita ng pamilya ko? Paano kung malaman ng mga taong nakakakilala sa akin? At higit sa lahat, paano kung makarating sa amo ko? Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kaya kinausap ko ang taong may hawak ng video. Nagpakumbaba ako. Nagmamakaawa. Sinabi ko, "Please burahin mo na lang. Huwag mo nang ipakita sa iba." Matagal bago siya sumagot. Hanggang sa sinabi niya, "Sige, i-delete ko." Napahina ako ng kaunti. Pero may kasunod siyang sinabi, "Kung gusto mong makita mong nabura talaga, pumunta ka dito." Natigilan ako. Hindi ko alam kung tama bang pumunta. Pero gusto kong matapos na ang problema. Gusto kong makasigurong wala na ang video. Friday. Dumating ang Friday. Day off ko. Karaniwan, ito sana ang araw na lumalabas ako. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ako masaya. Takot ako. Nagpunta ako sa accommodation kung saan siya nakatira. Pagdating ko roon, tahimik ang lugar. Ang mga kasama niya sa kwarto ay wala. Namasyal daw sa mall dahil day off din nila. Kami lang ang naroon. Pagpasok ko sa kwarto, hindi ko alam kung bakit parang may nagsasabi sa isip ko na. Pero naisip ko ang video. Kailangan ko yung madelete. Kaya nanatili ako. Iyan sa pakikiusap ay. Umupo ako at kinausap siya. "Please, burahin mo na talaga. Ayoko nang may hawak kang ganoon tungkol sa akin." Sinabi niyang i-delete niya. Pero may kapalit. At nang marinig ko ang sinabi niya,
Parang bumalik lahat ng takot ko. Ayokong sabihin ng detalyado kung ano ang hinihingi niya. Pero malinaw sa akin na ginagamit niya ang video para pilitin akong gawin ang isang bagay na ayaw ko. Sinabi ko, hindi ko gusto. Pakiusap, burahin mo na lang. Pero hindi siya nakinig. Iyan sandaling nanigas ay takot. Habang patuloy kaming nagtatalo at nag-uusap, unti-unti akong natakot. Hindi ko alam kung paano ako alis. Hindi ko alam kung may tutulong sa akin. At dahil kaming dalawa lang ang nasa kwarto, pakiramdam ko wala akong kakampi. Paulit-ulit kong sinasabi, ayoko. Please, huwag. Pero hindi niya pinakinggan ang pagtanggi ko. Sa sobrang takot ko, parang namanhid ang katawan ko. Hindi ako makagalaw ng maayos. Hindi ako makapag-isip. At nangyari na naman ang isang bagay na ayaw kong mangyari. Hindi ko iyon ginusto. Hindi ako pumayag. At pagkatapos, naupo lang ako ng tahimik. Video. Makalipas ang ilang sandali, binuksan niya ang cellphone niya. At sa harap ko, binura niya ang video. Tinitigan ko ang screen. Nakita kong wala na. Pero kahit nabura na yon, hindi nawala ang sakit. Hindi nawala ang takot. At hindi nawala ang pakiramdam na parang pinagkaitan ako ng kalayaan. Sinabi ko, uwi na ako. Hindi na ako nagtagal. Lumabas ako ng accommodation. Loob ng taxi. Habang nasa taxi ako, tahimik lang ako. Nakatitig sa bintana. Pinagmamasdan ko ang mga sasakyang dumadaan. Pero ang isip ko, nandoon pa rin sa kwarto. Paulit-ulit kong iniisip, bakit nangyayari ito sa akin? Bakit kapag nagtitiwala ako sa tao, lalo lang akong nasasaktan? Hindi ko mapigilan ang pagluha. Ayokong makita ng driver na umiiyak ako. Kaya pinunasan ko ang mukha ko. Pero habang papalapit ako sa bahay ng amo ko, mas lalo akong nanghina. Pag-uwi pagdating ko sa bahay, diretso ako sa kwarto ko. Isinara ko ang pinto. At doon ako tuluyang umiyak. Walang nakakita. Walang nakarinig. Walang tanong. Ako lang. Umiyak ako ng umiyak. Hanggang sa parang wala nang natitirang lakas sa katawan ko. Pagkatapos, naligo ako. Matagal. Parang gusto kong mawala ang lahat ng nangyari. Pero habang nasa ilalim ako ng tubig, naisip ko, hindi naman tubig ang makakapaghugas ng alaala. Alam kong kahit anong gawin ko, mananatili sa isip ko ang gabing iyon. Isang desisyon. Kinabukasan, may isang bagay akong napagtanto. Hindi ko kayang bumalik sa dati. Hindi ko kayang basta-basta magtiwala. At hindi ko na gustong ilagay ang sarili ko sa sitwasyong hindi ko alam kung sino ang tunay na kaibigan. Kaya nagdesisyon ako. Hindi na ako sasama sa mga inuman. Hindi na ako pupunta sa mga party. Hindi na ako basta sasama sa mga taong hindi ko lubos na kilala. Kung day off ko, mas pipiliin kong manatili sa ligtas na lugar. At kung talagang gusto kong lumabas, kakain lang ako sa labas kasama ang taong pinagkakatiwalaan ko. Pagkatapos, uwi ako. Pero isang bagay hindi di alam. Akala ko pagkatapos mabura ang video, tapos na ang lahat. Akala ko makakabalik na ako sa normal. Pero isang gabi, habang naglilinis ako ng bahay, may natanggap akong bagong message. Hindi ko kilala ang sender. Iisa lang ang sinabi niya. Maria, sigurado ka bang nabura na talaga ang lahat? Napahinto ako. Nanginginig ang kamay ko. Kung nabura na ang video, bakit may ibang taong nagtatanong sa akin tungkol dito? At doon ko naisip, baka hindi pa talaga tapos ang sikreto. Akala ko, tapos na ang lahat ng mabura ang video. Pero may isang tanong na hindi ko maalis sa isip ko, sino ang nag-message sa akin, at bakit niya alam ang sikreto ko? Sa pagkakataong iyon, kailangan kong mamili, mananahimik ba ako habang buhay, o haharapin ko ang takot na matagal ko nang tinatakasan. Ilang minuto akong nakatitig sa cellphone ko. Paulit-ulit kong binabasa ang message. Maria, sigurado ka bang nabura na talaga ang lahat? Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung sino siya. Pero alam kong may alam siya.
Nanginginig ang kamay ko. Dinala ko ang cellphone sa kaibigan kong pinagkakatiwalaan ko. Sinabi ko, may nag-message sa akin. Binasa niya. Matagal siyang tahimik. Pagkatapos sinabi niya, Maria, huwag kang sumagot agad. Baka gusto ka lang niyang takutin. Tumango ako. Sa pagkakataong iyon, naisip ko, hindi na ako pwedeng magdesisyon dahil lamang sa takot. Isang bagay Benny na pagdesisyonan ni. Hindi ko na kinausap ang taong nag-message. Hindi ko na pinuntahan. Hindi ko na hinabol ang video. At lalong hindi ko na hinayaan na gamitin ng kahit sino ang takot ko para kontrolin ako. Sa halip, nagdesisyon akong sabihin sa isang taong talagang pinagkakatiwalaan ko ang buong nangyari. Hindi naging madali. Nahihiya ako. Natatakot ako. Pero sinabi ko sa sarili ko, hindi ko kasalanan ang ginawa nila sa akin. Matagal kong inisip na baka kasalanan ko dahil sumama ako. Baka kasalanan ko dahil uminom ako. Baka kasalanan ko dahil nagtiwala ako. Pero habang pinag-uusapan namin yon, napagtanto ko, ang pagtitiwala ko sa ibang tao ay hindi pahintulot para saktan nila ako. Unti-unti akong bumangon. Hindi biglang nawala ang trauma. May mga araw na okay ako. May mga araw na bigla akong kinakabahan. May mga pagkakataon na kapag may naririnig akong malakas na tawanan, natatakot ako. Kapag may nag-aalok ng inumin, tumanggi ako. Kapag may nagyayaya sa akin sa isang party, sinasabi ko, salamat pero hindi na ako sumasama. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa lahat. Nagbago din di araw ng pahinga. Dati, Friday ang pinakahinihintay ko. Pero ngayon, Friday na ang araw na gusto kong maging tahimik. Kung lalabas ako, kakain lang ako. Minsan bibili ng kailangan ko. Minsan pupunta sa mall. At pagkatapos, uwi ako. Hindi dahil ayoko nang magkaroon ng kaibigan, kundi dahil natutunan kong, hindi lahat ng taong mabait sa'yo ay tunay na kaibigan. At hindi lahat ng taong tinatawag mong kabayan ay otomatikong ligtas pagkatiwalaan. Yan ang huling mensahe. Makalipas ang ilang araw, may isa pang message na dumating. Pareho pa rin ang sender. Binuksan ko. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Wala na ang video. Matagal kong tinitigan ang message. Hindi ako sumagot. Hindi dahil galit ako, kundi dahil ayoko nang bumalik sa nakaraan. Binlock ko ang number. At pagkatapos, pinatay ko ang cellphone ko. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakaramdam ako ng kaunting gaan. Iyan di aral na natutunan Hindi naging madali ang lahat. Pero natutunan kong hindi ko kailangang ikahiya ang isang bagay na ginawa sa akin laban sa aking kalooban. Hindi ko kailangang sisihin ang sarili ko. At hindi ko kailangang habang buhay mabuhay sa takot. Ako si Maria. Isang ordinaryong Pilipina na nangibang bansa para magtrabaho. Pumunta ako sa Kuwait para magkaroon ng magandang kinabukasan. Hindi ko inaasahang makakaranas ako ng isang bagay na magbabago sa paraan ng pagtitiwala ko sa mga tao. Pero sa kabila ng lahat, pinili kong magpatuloy. Na huling araw Kuwait. Lumipas ang mga buwan. Nagtrabaho ako. Nag-ipon. Tinapos ko ang mga responsibilidad ko. At habang papalapit ang pagtatapos ng kontrata ko, mas lalo kong naramdaman na gusto ko nang umuwi. Hindi para tumakas, kundi para magsimula muli. Nang dumating ang araw na kailangan ko nang maghanda para sa pag-uwi, tahimik kong inayos ang mga gamit ko. Tiningnan ko ang mga litrato ng pamilya ko. At napangiti ako. Sabi ko sa sarili ko, Maria, kinaya mo. Nang makabalik ako sa Pilipinas, parang ibang tao na ako. Mas tahimik. Mas maingat. Pero mas matatag. Nakita ko muli ang pamilya ko. At doon ko naramdaman ang bagay na matagal kong hinahanap. Kapayapaan. Hindi ko kailangang sabihin sa lahat ang nangyari. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa bawat tao. Ang mahalaga, alam ko ang katotohanan. At alam kong hindi ko kasalanan ang ginawa ng ibang tao sa akin. Kung ikaw ay isang busy,
Mag-ingat sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi masama ang magkaroon ng kaibigan. Hindi masama ang makipagbonding. Pero huwag kalimutang protektahan ang sarili. Huwag hayaang pilitin ka ng kahit sino sa bagay na ayaw mo. At kung may nangyaring masama sa'yo, hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Humingi ng tulong sa taong mapagkakatiwalaan. At higit sa lahat, huwag mong isipin na natapos na ang buhay mo dahil lamang sa isang masamang karanasan. May bukas pa. May pagkakataon pang bumangon. May pagkakataon pang magsimula muli. Ako si Maria. At ito ang kwento na matagal kong itinago. Secret Files. Hindi lahat ng sikreto ay dapat manatiling dahilan para matakot tayo. Minsan, kailangan natin itong harapin upang tuluyan tayong makalaya.